Isang tanyag na abogado, itinapon sa gilid ng kalsada na parang basura. Isang dalagang tindera ng isda, ang tanging yumakap sa kanyang hininga. Sa gitna ng lansa ng palengke at pait ng kahirapan, makakahanap ba ng silong ang isang pusong nawalan ng alaala? O ang katotohanan ang mismong wawasak sa munti nilang paraiso? Tunghayan ang kwento ng sakripisyo, pagtataksil at pag-ibig na walang kinikilalang antas sa lipunan. May pag-asa pa ba kung ang bukas ay puno ng lihim? Wala ka ng silbi, Scotland! Ang ganda-ganda ng pangalan mo, pero amoy malansang isda ka lang naman. Huwag mo akong daanin sa iyak-iyak na yan dahil hindi mababayaran ng luha mo ang utang ng pamilya mo. Ang boses ni Aling Belen ay tila isang matalim na kumpas na humihiwa sa malamig na hangin ng gabi. Bawat salita niya ay punong-puno ng pangungutya, isang laso na dahan-dahang pumapatay sa natitirang dangal ni Scotland habang sumisigaw ang matanda. Si Scotland ay nakayuko lamang, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na binibilang ang mga barya sa kanyang palad. Sa ilalim ng malakas na ulan, ang bawat patak ng tubig ay tila libo-libong karayom na tumutusok sa balat ni Scotland. Narito siya, sa gitna ng maputik na eskinita ng palengke, namumulot ng mga tirang isda na nahulog mula sa mga truck, habang ang kanyang puso ay dinudurog ng katotohanang ang kanyang pangarap na maging isang nurse ay tuluyan ng nabaon sa utang. Ang kamay na dapat sana ay humahawak ng stethoscope ay puno ngayon ng kaliskis at lansa. Isang mantsa na tila hinding-hindi na mabubura kahit anong kuskos ang gawin niya. Ramdam niya ang pagbabara ng kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang bawat barya na kanyang iniipon para sa gamot ng kanyang lola at pang-enroll ng kanyang kapatid ay tila walang halaga sa harap ng ganitong uri ng pang-aapi. Nanlalamig ang kanyang mga daliri, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa kawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa isang maruming tubig sa kalsada, isang babaeng pagod, dugyot, at tila pinabayaan na ng tadhana. Sa isip-isip niya, hanggang dito na lang ba ang buhay niya? Ang magsakripisyo hanggang sa wala nang matira sa sarili? Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang madilim na langit. Saan ba humahantong ang daan ng isang taong wala nang mahinga ng tulong kung ang tanging kasama niya sa dilim ay ang sarili niyang mga hikbi? Naglakad palayo si Scotland, bitbit ang mabigat na basket at mas mabigat na kalooban. Sa isang madilim na sulok ng eskinita, malapit sa tambak ng mga basura, nakakita siya ng isang anino. Sa simula ay akala niya ay isa lamang itong tumpok ng mga basang tela. Ngunit nang lumapit siya, tumigil ang pintig ng kanyang puso. Isang lalaki. Nakasubsob ito sa putikan. Ang mamahaling polo nito ay punong-puno ng dugo na unti-unting hinuhugasan ng ulan. Sa kanyang bisig ay kumikinang ang isang basag na relo, isang bagay na halatang hindi pagmamay-ari ng sinuman sa mundong kinagagalawan ni Scotland. Ang amoy ng lansa ng palengke ay hinaluan ng matapang na amoy ng bakal, ang amoy ng sariwang dugo. Dala ng kanyang instinto bilang isang dating mag-aaral ng nursing, mabilis na lumapit si Scotland. Kinapa niya ang pulso ng lalaki. Mahina ito, napakahina. Tila isang kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng bagyo. Hindi siya nag-atubili. Gamit ang buong lakas ng kanyang maliit na katawan, binuhat niya ang estranghero. Isinantabi ang takot na baka madamay siya sa kung anumang gulo ang kinasangkutan nito. Nang makarating sila sa kanyang maliit na dampa, maingat niyang inihiga ang lalaki sa kawayang papag. Sa liwanag ng isang aandap-andap na gasera, nakita niya ang mukha ng lalaki. Kahit puno ng pasa at sugat, hindi maikakaila ang kapangyarihan at yaman na bakas sa mga linya ng mukha nito. Habang nililinis ni Scotland ang mga sugat ng lalaki, gamit ang mainit na tubig at ang natitira niyang malinis na tela, napansin niya ang isang ukit sa likod ng basag na relo nito. Alexander Varga,
Justice at all costs. Isang abogado, isang makapangyarihang tao mula sa kabilang mundo, ngayon ay nakahandusay sa kanyang marupok na tahanan, umaasa sa awa ng isang tinderang kinamumuhian ng lipunan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binalot ng takot. Isang malakas na kalabog ang narinig ni Scotland mula sa kanilang pintong gawa sa tagpi-tagping kahoy. Ang bawat hampas ay tila wawasak sa kanilang tanging silungan. Scotland, alam naming nandyan ka. Ilabas mo ang lalaking dinala mo rito kung ayaw mong sunugin namin ang lungga ninyo. Ang sigaw na yon mula sa labas ay hindi boses ni Aling Belen. Ito ay boses ng mga lalaking tila galing sa impyerno, mga aninong may dalang panganib na masigit pa sa gutom at utang. Napatingin si Scotland sa walang malay na si Alexander, pagkatapos ay sa pintong tila bibigay na. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, isang tambol ng panganib na nagbabantang tapusin ang lahat bago pa man magsimula ang bagong umaga. Ibigay mo sa amin ang basurang pinulot mo, Scotland, bago pa maging abo ang tinitirhan mong barong-barong. Ang banta na yon ay bumasag sa katahimikan ng loob ng bahay, mas nakatatakot pa kaysa sa kulog na gumugulo sa gabi. Napasandal si Scotland sa marupok na pinto. Ang kanyang likod ay nanginginig habang nararamdaman ang bawat bigat ng paghampas mula sa labas. Ang kanyang hininga ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib, ngunit pilit niya itong pinipigilan. Tumingin siya sa lalaking nakahiga sa papag, ang lalaking duguan, walang malay at walang kalaban-laban. Sa isang iglap, ang takot ay napalitan ng isang kakaibang tapang. Hindi ito ang tapang ng isang bayani, kundi ang tapang ng isang taong wala nang matatalo pa dahil kinuha na ng buhay ang lahat sa kanya. Mabilis niyang itinulak ang isang lumang aparador na gawa sa plywood upang harangan ang pinto. Ang tunog ng pagkuskos ng kahoy sa semento ay naging hudyat ng kanyang paninindigan. Lumapit siya sa bintanang natatakpan ng sako at sumigaw ng may buong puwersa kahit na ang kanyang boses ay nanginginig. Umalis kayo rito. Tumawag na ako ng mga barangay tanod. Maraming nakasaksi sa inyo sa palengke. Kung gusto ninyong makulong, ituloy ninyo ang pagwasak sa pinto ko. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa labas. Ang tanging naririnig na lamang ay ang hagupit ng ulan sa bubungang lata. Maya-maya, narinig ni Scotland ang mga yabag na palayo, kasunod ng pagmura ng isa sa mga lalaki. Alam niyang hindi pa ito ang huli, ngunit para sa gabing ito, pansamantala silang ligtas. Napaluhod siya sa tabi ng papag. Ang kanyang tuhod ay tila naging jelo sa sobrang panghihina. Nang dahan-dahan niyang haplusin ang noo ng lalaki, naramdaman niya ang nakapapasong init ng lagnat nito. Sa kabila ng lansa ng isda na nakakapit sa kanyang sariling balat, pilit niyang ginamit ang kanyang natitirang lakas upang maging nurse na pinangarap niyang maging. Kumuha siya ng isang mangkok ng maligamgam na tubig at isang malinis na lampin. Bawat dampi ng tela sa sugat ng lalaki ay puno ng pag-iingat. Tila ba ang bawat galaw niya ay isang panalangin? Sino ka ba talaga? Bulong niya sa hangin. Bakit ang isang tulad mo ay napunta sa isang lugar na kasing dumi nito? Habang nililinis niya ang malalim na sugat sa balikat nito, hindi napansin ni Scotland na ang lalaki ay dahan-dahang nagmumulat ng mata. Ang mga mata nito ay hindi malinaw, tila natatakpan ng makapal na hamog ng sakit at kalituhan. Sa isang biglang pagkilos, hinawakan ng lalaki ang kamay ni Scotland. Isang mahigpit na pagkakahawak na tila isang taong nalulunod na nakakita ng salbabida. Nasaan? Nasaan ako? Ang paos na boses ng lalaki ay halos hindi marinig. Napatigil si Scotland. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis nang magtama ang kanilang mga paningin. Ligtas ka. Nandito ka sa bahay ko. Nakita kitang sugatan sa eskinita. Sinubukan ng lalaki na bumangon, ngunit isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang mukha
na nagpabalik sa kanya sa pagkakahiga. Napahawak siya sa kanyang ulo, ang kanyang mga daliri ay tila gustong hukayin ang kanyang sariling bungo. Hindi ko, hindi ko matandaan. Sino ako? Bakit wala akong matandaan? Ang takot sa boses ng lalaki ay yumanig sa puso ni Scotland, ang isang makapangyarihang tao na sa isang sulyap ay halatang sanay mag-utos. Ngayon ay mukhang isang batang nawawala sa dilim. Hindi mo ba alam ang pangalan mo? Alexander? Iyan ang nakasulat sa relo mo. Umiling ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha ng pagkalito. Walang kahit ano. Itim. Puro itim lang ang nakikita ko. Bumalik ang lalaki sa pagkakaidlip dahil sa sobrang panghihina, ngunit hindi niya binitawan ang kamay ni Scotland. Sa gitna ng gabi, habang ang gasera ay unti-unting nauubusan ng langis, narinig ni Scotland ang lalaki na nagdedeliryo. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw, bumubuo ng isang pangalan na tila isang sumpa o isang pangako. Isabella! Huwag! Isabella! Napakunot ang noo ni Scotland. Sino si Isabella? Ang babaeng nagmamahal sa kanya o ang babaeng naglagay sa kanya sa ganitong kalagayan? Habang pinagmamasdan ang maamong mukha ng lalaki sa ilalim ng liwanag ng buwan na sumisilip sa butas ng bubong, isang kakaibang pakiramdam ang nanahan sa dibdib ni Scotland. Alam niyang sa sandaling ito, ang kapalaran ng lalaking ito ay nakatali na sa kanyang mga kamay na amoy isda. Ang aga-aga, ang lansa na agad ng paligid ko. Akala ko ba isda lang ang itinitinda mo, Scotland? Bakit pati lalaking galing sa kung saan ay iniuwi mo na rin? Ang boses ni Aling Belen ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa katahimikan ng madaling araw. Nakatayo ang matanda sa harap ng kanyang tindahan. Ang mga kamay ay nasa baywang habang ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pangungutya. Pinanood niya ang pagdaan ni Scotland na hila-hila ang isang kariton ng mga isda at sa tabi nito ay ang isang lalaking nakasuot ng kupas na polo ng yumaong ama ni Scotland. Yumuko na lamang si Scotland, pilit na binibilisan ang paglalakad. Ramdam niya ang init ng hiya na gumagapang sa kanyang mga pisngi. Sanay na siya sa mga lait ni Aling Belen, ngunit ang marinig ang mga ito sa harap ni Sandro ay tila isang bagong uri ng sugat. Ang amoy ng lansa na dati ay bahagi na ng kanyang pagkatao ay biglang naging isang mabigat na pasanin. Tila bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas ng dumi na hindi nararapat sa lalaking kasama niya. Huwag mo na siyang pansinin, bulong ni Scotland kay Sandro nang hindi tumitingin dito. Ganyan talaga rito. Ang bawat kilos mo may nakabantay na mata. Tumingin si Sandro sa paligid. Ang palengke ay isang gulo ng mga ingay at amoy. Ang singasing ng mga sasakyan, ang sigawan ng mga nagtitinda, at ang alimuom na nanggagaling sa basang semento ay tila isang banyagang planeta para sa kanya. Ngunit sa kabila ng suot niyang luma at punit-punit na damit, merong isang bagay sa kanyang tindig na hindi kayang itago ng kahirapan. Ang kanyang mga balikat ay diretso, ang kanyang mga mata ay matalino, at ang kanyang bawat galaw ay may taglay na awtoridad na hindi nabibili ng pera. Nagsimula ang kanilang pagtitinda. Si Scotland ay abala sa pag-aayos ng mga tumpok ng galunggong at hito sa ibabaw ng yelo. Si Sandro na sa simula ay tila naliligaw, ay unti-unting kumilos. Kinuha niya ang isang kutsilyo at nagsimulang maglinis ng isda. Ang kanyang mga kamay, na halatang hindi sanay sa magaspang na trabaho, ay gumagalaw nang may katangi-tanging ingat at presisyon. Bawat paghiwa niya sa kaliskis ay tila isang sining, isang bagay na pinapanood ng mga mamimili ng may pagkamangha. Isang matandang babae ang lumapit at nagtanong ng presyo. Bago pa makasagot si Scotland, si Sandro na ang nagsalita. Magandang umaga po. Sariwa po ang mga ito, kakakuha lang sa daungan. Sa halagang ito, sulit na sulit ang inyong ihahain sa pamilya. Napatigil si Scotland.
Ang paraan ng pagsasalita ni Sandro ay napakagalang, napakalinis, at tila punong-puno ng katotohanan. Hindi ito ang karaniwang sigaw ng mga tindero. Ito ay isang panghihikayat na mahirap tanggihan. Napangiti si Scotland nang makitang mabilis na nababawasan ang kanilang paninda. Ngunit ang kapayapaan ay muling nabulabog nang lumapit si Aling Belen. Bit-bit ang kanyang mapanghusgang dila. Hoy Scotland, sigurado ka bang hindi ka magnanakaw? Saan mo nakuha ang lalaking iyan? Baka naman biktima yan ng kung anong masamang balak mo at kinuha mo lang ang memorya niya para gawin mong utusan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang ilang mamimili ay tumigil at tila naghihintay ng drama. Nararamdaman ni Scotland ang panginginig ng kanyang mga kamay habang hawak ang timbangan. Ang bawat salita ni Aling Belen ay tila isang lason na kumakalat sa hangin. Winawasak ang munti niyang dangal na pilit niyang itinatayo sa bawat araw. Aling Belen, nakikiusap po ako. Nagtatrabaho lang po kami rito ng maayos. Nangangatog ang boses ni Scotland. Maayos? Ang itira ang isang lalaking hindi mo kakilala. Sa loob ng bahay mo ay hindi maayos. Malandi ka talagang bata ka. Gaya lang ng hindi natapos ni Aling Belen ang kanyang sasabihin. Tumayo si Sandro mula sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang presensya ay tila nagpatahimik sa buong paligid. Humakbang siya palapit kay Aling Belen, hindi nang may galit, kundi nang may isang uri ng dignidad na nakapandidiri para sa mga taong walang konsensya. Madam, simula ni Sandro, ang kanyang boses ay malalim at kontrolado. Ang paggalang ay hindi ibinibigay batay sa yaman o katayuan, kundi sa kung paano mo itinuturing ang iyong kapwa. Ang babaeng ito ay naghahanap buhay ng marangal para sa kanyang pamilya. Kung ang inyong layunin ay maghasik lamang ng puot, marahil ay mas mabuting ituon ninyo ang inyong atensyon sa pagpapaganda ng inyong sariling tindahan kaysa sa pagdungis sa pagkatao ng iba. Natigilan si Aling Belen. Ang kanyang bibig ay bumukas-sara, ngunit walang salitang lumabas. Ang mga tao sa paligid ay dahan-dahang nagpalakpakan. Ang iba naman ay napangiti sa pagkahiya ng matanda. Nilapitan ni Sandro si Scotland at marahan itong hinawakan sa balikat. Sa sandaling iyon, ang amoy ng lansa at ang ingay ng palengke ay tila naglaho. Ang tanging naramdaman ni Scotland ay ang init ng proteksyon na matagal na niyang hindi nararanasan. Nang matapos ang araw, habang nililinis nila ang kanilang pwesto, kinuha ni Sandro ang isang maliit na timba ng tubig at ibinuhos ito sa mga kamay ni Scotland. Pagkatapos, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng sabon at dahan-dahang sinabunan ang mga daliri ng dalaga. Tinatanggal ang mga nanikit na kaliskis. Salamat, mahinang sabi ni Scotland. Hindi mo kailangang gawin yun. Sanay na ako sa kanya. Walang dapat masanay sa kawalan ng respeto, Scotland. Sagot ni Sandro habang nakatingin sa kanyang mga mata. Sa paningin ko, ang bawat kaliskis sa kamay mo ay tanda ng iyong katapangan, hindi ng iyong kapintasan. Hindi napansin ng dalawa na mula sa malayo. Si Aling Belen ay nakatitig sa kanila. Hawak ng matanda ang kanyang cellphone at sa isang mabilis na pagpindot, nakuha niya ang isang malinaw na larawan ng mukha ni Sandro. Ang isang nangising demonyo ay gumuhit sa labi ng matanda. Abogado ka pala ha? Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nalaman ng mundo kung nasaan ka. Bulong ni Aling Belen sa kanyang sarili. Ang liwanag ay hindi laging nanggagaling sa kuryente, Scotland. Minsan, mas maliwanag ang puso mo kaysa sa kahit anong ilawan sa lungsod. Ang mga salitang yon ni Sandro ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Nawalan ng kuryente sa buong barangay, isang karaniwang kaganapan sa kanilang lugar tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Sa loob ng maliit na dampa ni Scotland, ang tanging nagbibigay ng buhay sa dilim ay ang maliit na apoy mula sa isang gasera na nakapatong sa ibabaw ng lumang mesa. Ang liwanag nito
ay sumasayaw sa dingding, lumilikha ng mga aninong tila nagkukwento ng kanilang sariling mga lihim. Nakatitig si Scotland sa gasera. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa isang lumang aklat ng Nursing Fundamentals na matagal na niyang hindi nabubuksan. Ang amoy ng luma at medyo basang papel ay humahalo sa amoy ng kandila. Ramdam niya ang presensya ni Sandro sa kanyang tabi. Hindi ito ang presensya ng isang estranghero, kundi ng isang taong tila matagal na niyang kilala. Isang kaluluwang naghahanap din ng tahanan sa gitna ng kawalan. "Pasensya ka na," mahinang sabi ni Scotland. Ang kanyang boses ay halos pabulong upang hindi magising ang kanyang lola na natutulog sa kabilang silid. "Ganito lang ang buhay namin dito. Kapag umuulan, asahan mo na ang dilim." Hinawakan ni Sandro ang gilid ng aklat ni Scotland. "Bakit mo itinigil? Nakita ko kung paano mo nilinis ang mga sugat ko. May talino ka, Scotland. May mga kamay kang nagbibigay ng buhay." Napabuntong hinala si Scotland. Ang kanyang mga mata ay naging mapungay sa alaala ng kanyang mga pangarap. Ang pangarap ay para lang sa mga taong may kakayahang bumili ng bukas, Sandro. Para sa amin ang bukas ay tungkol sa kung may mailalagay ba kaming pagkain sa mesa ngayon. Namatay ang mga magulang ko at naiwan sa akin ang responsibilidad. Kailangan kong pumili ang sarili kong kinabukasan o ang buhay ng kapatid at lola ko. Kinuha ni Sandro ang aklat at dahan-dahang binuklat ang mga pahina nito sa ilalim ng aandap-andap na liwanag. "Hindi pa huli ang lahat. Tutulungan kita." Kahit hindi ko maalala ang pangalan ko, nararamdaman ko na ang mga salitang ito ay hindi banyaga sa akin. "Ituloy natin ang pag-aaral mo rito, gabi-gabi." Sa sumunod na 2 oras, ang maliit na dampa ay naging isang silid-aralan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng paglipat ng mga pahina at ang mahinahong boses ni Sandro habang ipinapaliwanag ang mga komplikadong termino sa medisina. Ang kanyang paraan ng pagtuturo ay napakalinaw. Tila ba sanay siyang magsalita sa harap ng maraming tao o marahil ay sanay siyang magpaliwanag ng katotohanan. Napatingin si Scotland sa profile ni Sandro. Ang liwanag ng gasera ay nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang panga at sa kanyang mga mata na nakatuon sa pagbabasa. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Scotland ang amoy ng isda na nakakapit sa kanyang balat. Nakalimutan niya ang mga utang na naniningil sa kanyang isipan. Ang tanging alam niya ay ang tibok ng kanyang puso na tila sumasabay sa ritmo ng boses ni Sandro. Tumayo si Sandro at lumapit sa isang sulok ng dampa kung saan may nakatambak na mga gamit. May nakita siyang isang piraso ng lumang lubid na ginagamit ni Scotland sa pagtatali ng mga kahon ng isda. Gamit ang kanyang mga daliri, dahan-dahan niyang binuo ang lubid. Itinitali ito nang may katangi-tanging ingat hanggang sa makabuo siya ng isang maliit na bilog, isang singsing na gawa sa magaspang na hibla. Muli siyang lumapit kay Scotland at kinuha ang kaliwang kamay ng dalaga. Ang mga kamay ni Scotland ay may mga marka ng hirap. May mga maliliit na sugat mula sa mga tinik ng isda. Ngunit para kay Sandro, ito ang pinakamagandang kamay na nahawakan niya. "Wala akong ginto, Scotland. Wala akong anumang kayamanan na maibibigay sa iyo ngayon," sabi ni Sandro habang dahan-dahang isinusuot ang singsing na lubid sa daliri ni Scotland. Pero ang lubid na ito ay simbolo ng katibayan. Gaya ng pagtali nito sa mga gamit mo, itatali ko rin ang pangako ko sa iyo. Hindi kita iiwan sa dilim. Naramdaman ni Scotland ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang uri ng ligaya na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang magaspang na lubid sa kanyang daliri ay tila mas mahalaga pa sa kahit anong mamahaling alahas. Itinukod niya ang kanyang ulo sa balikat ni Sandro. Ninanamnam ang amoy ng sabon at ulan na nagmumula rito.
Ngunit sa gitna ng kanilang munting paraiso, isang kakaibang pakiramdam ang gumulantang kay Scotland. Tila may nakamasid sa kanila mula sa labas. Sa kalsada, malayo sa kanilang dampa, ngunit sapat na para makita ang liwanag ng kanilang gasera, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, isang aninong naghihintay sa dilim. Ang tunog ng makina ng sasakyan ay tila isang babala, isang banyagang ingay na hindi kabilang sa mundong ito ng mga maralita. Sino ang nagmamay-ari ng sasakyang yon? At bakit ito nakatigil sa harap ng bahay ng isang tinderang tulad niya? Zandro, mahinang tawag ni Scotland. Ang kanyang boses ay biglang napuno ng kaba. May sasakyan sa labas. Nang tumingin si Zandro sa bintana, mabilis na humarurot ang sasakyan palayo. Nagiiwan lamang ng usok at ng isang malaking katanungan na tila isang tinik na bumaon sa kanilang katahimikan. Hindi alam ni Zandro, ngunit ang kanyang nakaraan ay dahan-dahan ng kumakatok at ang pintong ginawa ni Scotland upang protektahan siya ay maaaring hindi sapat upang harangan ang darating na bagyo. Ang pwestong ito ay hindi na sayo, Scotland. Ang lupaing ito ay binabayaran ng dugo at pawis, hindi ng mga pangakong laging napapako sa hangin. Ang sigaw ni Gardo, ang kilalang tauhan ng mga nagpapautang sa palengke, ay naging hudyat ng isang kaguluhan na bumasag sa katahimikan ng umaga. Sa isang marahas na pagkilos, sinipa ni Gardo ang timba ng mga isda ni Scotland. Ang tunog ng mga bakal na timbangang bumagsak sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, kasunod ng pagtilapon ng mga sariwang galunggong sa maputik na sahig. Napatayo si Scotland. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at gulat. Ang bawat isdang nakahandusay sa putik ay tila bahagi ng kanyang sariling laman na unti-unting kinakatay. Ito ang kanyang puhunan, ang tanging pag-asa niya para sa hapunan ng kanyang pamilya ngayong gabi. Gardo, nakikiusap ako. Mangyak-ngyak na pagsusumamo ni Scotland. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang braso ng lalaki, ngunit marahas siyang itinulak nito. Ang pagbagsak ni Scotland sa basang semento ay lumikha ng isang tunog ng pagbagsak na naging sanhi ng pananahimik ng mga tao sa paligid. Ibinigay ko na po ang lahat ng kinita ko kahapon. Kulang na lang ay ibenta ko ang sarili kong kaluluwa para lang makabayad sa inyo. Wala akong pakialam, bulyaw ni Gardo habang dinuduro ang dalaga. Ang utang ay utang. Kung hindi mo kayang magbayad, umalis ka rito at ibigay ang pwesto sa mga taong may pera. Si Zandro, na noong una ay abala sa pagbubuhat ng yelo sa kabilang panig, ay mabilis na lumapit nang makita ang nangyayari. Ang kanyang mga mata, na karaniwang maamo at puno ng pasasalamat kay Scotland, ay biglang nagbago. May isang uri ng talas at lamig na gumuhit sa kanyang mga tingin, isang anyo na hindi kabilang sa isang tinderong naghahanap buhay sa palengke. Humakbang si Zandro sa pagitan ni Scotland at ni Gardo. Ang kanyang pagtayo ay tila isang pader na hindi matitibag. Kahit nakasuot lamang siya ng kupas na t-shirt at tsinelas, ang kanyang presensya ay tila nagpaliit sa malaking katawan ni Gardo. Tumigil ka! Ang boses ni Zandro ay mababa, ngunit bawat salita ay tila may bigat ng isang hatol sa korte. Natawa si Gardo nang may halong pangungutya. At sino ka na naman? Ang bagong tagapagtanggol ng malansang babaeng ito? Umalis ka sa daan ko bago ko gawing mukha mo ang nilalakaran mo. Hindi kumurap si Zandro. Sa halip, lumapit pa siya ng isang hakbang. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Gardo. Ang ginagawa mo ay labag sa batas. Article 287 ng Revised Penal Code, Unjust Vexation. At kung itutuloy mo ang pagbabanta at pananakit sa kanya, maaari kitang kasuhan ng grave coercion. Ang interes na ipinapataw ninyo ay lagpas sa itinatadhana ng Small Value Lending Law.
Gusto mo bang talakayin natin ang legalidad ng inyong negosyo sa harap ng mga pulis? Natigilan si Gardo. Ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Sandro ay banyaga sa kanyang pandinig. Ngunit ang awtoridad sa boses nito ay hindi maitatanggi. Ang mga tao sa palengke ay nagsimulang magbulungan, namamangha kung paano naging ganoon katalim ang dila ng lalaking pulubi na pinulot lang ni Scotland. Anong sinasabi mong batas? Dito sa palengke, ang batas namin ang nasusunod. Pilit na pagmamatapang ni Gardo, bagaman bakas sa kanyang boses ang pag-aalinlangan. Hindi sa oras na ito. Sagot ni Sandro nang may malamig na ngiti. Umalis ka na. Ipunin mo ang mga resibo ninyo dahil sa susunod na bumalik ka. Sisiguraduhin kong may kasama na kaming abogado at mga awtoridad na titingin sa inyong mga dokumento. Dahil sa takot na baka totoong may alam ang lalaking ito, nagpasya si Gardo na umatras. Hindi pa tayo tapos, Scotland. Babalik kami. Bulyaw niya bago mabilis na lumisan kasama ang kanyang mga alipores. Nang mawala ang panganib, tila nawalan din ng lakas si Scotland. Nanatili siyang nakaupo sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na pinupulot ang mga isdang nadungisan na. Ang kanyang mga hikbi ay dahan-dahang kumawala. Isang tunog ng pagkabali ng kanyang matibay na loob na matagal niyang pinangalagaan. Lumapit si Sandro at lumuhod sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Sa halip, sinimulan niyang tulungan ng dalaga sa pagpulot ng mga isda. Ang bawat pagdampi ng kanilang mga kamay sa gitna ng dumi ay puno ng pait at sakit. Sandro, bakit kailangan maging ganito kahirap? Tanong ni Scotland sa pagitan ng kanyang mga luha. Gusto ko lang naman mabuhay ng marangal. Biglang binitawan ni Sandro ang hawak na isda at dahan-dahang hinila si Scotland sa isang mahigpit na yakap. Sa gitna ng palengke, sa ilalim ng init ng araw at sa harap ng lahat ng mga matang nakamasid, hinayaan ni Sandro na dumanas ng pahinga ang puso ng dalaga sa kanyang balikat. Ramdam ni Scotland ang tibok ng puso ni Sandro, mabilis, matapang, at puno ng pangakong poprotektahan siya. Hindi ka mag-isa, Scotland, bulong ni Sandro habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Pangako ko sa'yo, walang sino mang makakatapak muli sa dangal mo habang nandito ako. Sa sandaling iyon, ang amoy ng lansa at ang dumi ng paligid ay tila naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang init ng yakap na nagbigay sa kanila ng sandaling kaligtasan. Ngunit sa di kalayuan, sa loob ng isang itim na sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada, isang lalaki ang nagbaba ng kanyang salamin. Pinanood niya ang bawat eksena. Kinuha niya ang kanyang radyo at nagsalita sa isang malamig na tono. Nakita na namin siya. Buhay pa ang kapatid mo. At mukhang nakahanap siya ng bagong dahilan para lumaban. Sa kabilang linya, isang boses na puno ng puot ang sumagot. Tapusin ninyo ang dapat tapusin. Huwag hayaang makabalik si Alexander sa lungsod. At ang babaeng kasama niya, siguraduhin ninyong pagsisisihan niya ang araw na pinulot niya ang basurang iyon. Ang ulan ay hindi parusa ng langit, Scotland. Minsan, ito ay paraan ng mundo upang linisin ang lahat ng sakit at simulan ang isang bagong pahina. Ang boses ni Sandro ay malambot, tila sumasabay sa ritmo ng bão đang gào thét bên ngoài. Sa loob của ngôi nhà nhỏ, bão tố dường như còn dữ dội hơn. Tiếng mưa đập vào mái tôn reset tạo nên một chuỗi âm thanh hỗn loạn, tàn nhẫn. Nước bắt đầu rò rỉ qua những khe hở của mái nhà, từng giọt rơi xuống sàn xi măng lạnh lẽo. Scotland hối hả chạy đi lấy những chiếc xô nhựa cũ và bát vỡ để hừng nước. Cô lo lắng nhìn vào góc nhà, nơi chồng sách điều dưỡng của mình đang được bọc tăm bổ trong những mảnh nylon. Đối với cô, đó không chỉ là giấy mục, đó là mảnh linh hồn cuối cùng mà cô cố giữ lại. Huwag kang mag-alala. Scotland, narito ako. Hindi hahayaan ng ulan na mabasa ang mga pangarap mo. Sabi ni Sandro. Dù vết thương ở vai vẫn còn đau nhục, Sandro vẫn đứng dậy. Anh dùng một tấm bất cứ, trèo lên ghế gỗ và cố gắng che chắn lại những chỗ dột nặng nhất.
Nước mưa tách vào làm ướt sũng chiếc áo mỏng của anh, khiến những đường nét cơ bắp và vẻ cương nghị trên khuôn mặt càng hiện rõ dưới ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn dầu. Khi Sandro bước xuống, anh thấy Scotland đang đứng đó, nhìn anh với đôi mắt rưng rưng. Cô tiến lại gần, cầm một chiếc khăn khô và bắt đầu lau đi những giọt nước đang chảy dài trên trán và cổ anh. Đôi bàn tay của cô run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì sự xúc động đang dâng trào trong lồng ngực. Bakit mo ba ginagawa ito, Sandro? Mahinang tanong ni Scotland. Wala akong maibibigay sa'yo, kundi ang hirap na ito. Hindi mo kailangang magpakapagod para sa isang tulad ko. Napatigil si Sandro. Hinawakan anh đôi bàn tay đang lau mặt cho mình, bao bọc chúng trong sự ấm áp của lòng bàn tay anh. Khoảng cách giữa họ giờ đây chỉ còn tính bằng nhịp thở. Mùi của đất ẩm, mùi mưa và mùi hương dịu nhẹ của Scotland hòa quyến vào nhau, tạo nên một không gian riêng tư tách biệt hoàn toàn với thế giới đầy rẫy sự sỉ nhục bên ngoài. Hindi mo ba naintindihan? Boses ni Sandro ay puno ng emosyon. Dati, siguro ay marami akong pera, marami akong kapangyarihan, pero wala akong maalalang pakiramdam na ganito, na mahalaga ako sa isang tao hindi dahil sa kung anong meron ako, kundi dahil sa kung sino ako. Sa bahay na ito, sa piling mo, doon ko lang naramdaman na buhay ako. Dahan-dahang inilapit ni Sandro ang kanyang mukha sa mukha ni Scotland. Ang kanyang daliri ay marahang humaplos sa pisngi ng dalaga, pinupunasan ng isang patak ng luha na sumabay sa daloy ng tubig ulan. Kahit hindi ko alam ang bukas ko, Scotland, alam ko kung sino ang gusto kong makasama sa pagharap nito. Ikaw lang, Lynn. Ikaw lang ang tahanan ko. Scotland hăm mắt lại, tua đầu vào ngực Sandro. Tiếng tim đập của anh mạnh mẽ và đều đặn, như một lời cam kết thầm lặng giữa cơn bão. Cô cảm thấy mình không còn cô độc nữa. Những gánh nặng nợ nần, những lời mỉa mai của Aling Belen, tất cả dường như tan biến trong khoảnh khắc này. Mahal kita, Sandro. Bulong ni Scotland, halos hindi marinig sa gitna của tiếng mưa. Kahit sino ka pa bago ka napunta rito, mahal kita. Sandro đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên tóc cô. Anh ôm cô chặt hơn, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi giông bão của cuộc đời. Trong gian nhà chật hẹp và dột nát, tình yêu của họ nở rộ như một đóa hoa dại kiên cường, bất chấp sự khắc nghiệt của số phận. Tuy nhiên, sự bình yên ấy đột ngột bị phá vỡ. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, chiếu sáng cả khu vườn nho trước nhà. Qua khe cửa khép hờ, Sandro nhìn thấy một bóng đen đang đứng dưới gốc cây xoài đối diện. Đó là một người đàn ông mặc áo mưa đen, khuôn mặt che khuất, nhưng ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào ngôi nhà. Khi tiếng sấm vang lên ngay sau đó, bóng đen ấy biến mất, chỉ để lại những dấu chân lún sâu trong bùn đất. Sandro rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ký ức trong đầu anh bỗng nhói lên một cơn đau dữ dội, một hình ảnh mờ ảo về một vụ tai nạn, tiếng súng và tiếng cười tàn độc của một người đàn ông trông rất giống anh. Sandro, anong nangyari? Bakit ka nanginginig? Alalang tanong ni Scotland. Sandro nhìn cô, cố gắng nặn ra một nụ cười để trấn an, nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng những ngày tháng bình yên này đang đem ngược. Quá khứ của anh không chỉ là một ẩn số, nó là một con quái vật đang lùng sức để kéo anh trở lại bóng tối. Ang ulan ay hindi parusang langit, Scotland. Minsan, ito ay paraan ng mundo upang linisin ang lahat ng sakit at simulan ang isang bagong pahina. Ang tinig ni Sandro ay malambot, halos bumubulong, at tila nakikipagsabayan sa malakas na hampas ng bagyo sa labas. Sa loob ng maliit na kubo ni Scotland, ang ingay ng ulan na tumatama sa yero ay tila 1,000 tinidor na humahampas sa isang lumang kaldero. Isang magulo, ngunit nakasanayang tunog ng kanilang kahirapan. Ang tubig ay dumadaloy na sa iba't ibang butas ng bubong. At si Scotland ay mabilis na kumikilos gamit ang mga kaldero at plastik na supot upang saluhin ang bawat patak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala nang makita niya si Sandro na namumumutla at hinahaplos ang kanyang tagiliran. Sandro, umupo ka na muna. Baka lumala ang sugat mo sa likod dahil sa ginawa mo sa bubong. Hayaan mo na ako, Lynn. Tugon ni Sandro
habang pilit na isinasara ang isang malaking siwang gamit ang isang lumang dyaryo. Hindi ko hahayaang mabasa ang mga libro mo. Hindi ko hahayaang mawala ang pag-asa mo dahil lang sa isang simpleng bagyo. Nang makabalik siya mula sa labas, nabalot siya ng putik at basa hanggang buto. Lumapit si Scotland, dala ang isang lumang tuwalya. Hindi na siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga kilos ay mas malakas kaysa sa anumang pag-amin. Dahan-dahan, inalis niya ang basang polo ni Sandro at nagsimulang punasan ang likod nito, nag-iingat sa bahaging malapit sa sugat. Naramdaman ni Sandro ang lambot ng palad ni Scotland sa kanyang balat. Ang lamig ng ulan ay unti-unting napalitan ng init na nagmumula sa pag-aalaga ng dalaga. Sa liwanag ng nag-iisang kandila na nakasindi sa mesa, nakita niya ang pagod at sakripisyo sa mukha ni Scotland, ngunit mas nakita niya ang ganda ng puso nito. "Bakit mo ito ginagawa, Scotland?" tanong ni Sandro. Ang kanyang tinig ay puno ng pagtataka. "Wala akong maibigay sa iyo kundi ang panganib. Wala akong pangalan na maipagmamalaki mo sa mga kapitbahay mo." Tumingin si Scotland sa kanya, ang kanyang mga mata ay lumiwanag sa gitna ng kadiliman. "Wala akong pakialam sa pangalan mo, Sandro, o kung saan ka man nanggaling. Ang alam ko lang, ikaw ang taong nagpatigil sa pag-iyak ko sa loob ng bahay na ito. Ikaw ang unang nagpakita sa akin na mayroon pa palang natitirang kabaitan sa mundo." Sa isang sandali ng pagkatigilan, kung saan ang tanging naririnig ay ang malakas na pagpatak ng ulan, dahan-dahang inilapit ni Sandro ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng alaala. Ang mga ito ay nakatuon lamang kay Scotland. Hinawakan niya ang mukha ng dalaga. Ang kanyang hinlalaki ay marahang dumampi sa gilid ng labi nito. "Hindi ko man maalala kung sino ako noon," bulong ni Sandro. Ang kanyang hininga ay mainit sa mukha ni Scotland. "Alam ko na kung sino ang gusto kong maging simula ngayon. At ito ay sa tabi mo." Isang matamis, tahimik na sandali ang namagitan sa kanila. Dahan-dahang isinara ni Sandro ang natitirang espasyo sa pagitan nila at dahan-dahang idinampi ang kanyang labi sa labi ni Scotland. Ang halik ay hindi nagmamadali. Hindi ito puno ng apoy, bagkus ay puno ito ng pangako. Isang tahimik na pag-aangkin ng dalawang kaluluwang naligaw at ngayon ay naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Para kay Scotland, ang halik na yon ay tila isang panlinis sa lahat ng dumi at kahihiyan na kanyang dinanas. Ito ay isang pagpapatunay na kahit amoy isda siya, meron pa ring taong hahanap sa kanya. Niyakap siya ni Sandro ng mahigpit. Tila ba pinoprotektahan ang isang napakahalagang kayamanan. Sa loob ng yakap na yon, ang mundo sa labas ay tila huminto. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Isang matalim na kidlat ang nagbigay liwanag sa labas ng bintana. At kasabay nito, isang mabilis na anino ang gumalaw sa kabilang kalsada. Isang itim na sasakyan na tahimik na nakaparada ay biglang umandar ng mabilis, nag-iwan ng putik na tumalsik sa kanilang bintana. Napabalikwas si Sandro, ang kanyang puso ay biglang nanigas sa kaba. Isang mabilis, pamilyar na imahe ang sumagi sa kanyang isip. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling kasuotan. Nakangisi habang may hawak na baril. "Ano yon, Sandro?" tanong ni Scotland. Kinakabahan sa biglang pagbabago ng ekspresyon ng lalaki. "Wala," sagot ni Sandro. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa loob-loob niya, isang malamig na katotohanan ang nagsimulang mabuo. Ang nakita niya ay hindi lang isang sasakyan, ito ay isang babala. At ang kanyang pagkawala ng alaala ay maaaring hindi isang aksidente. Ito ay isang pagtatangka. Bakit nandito ka? Hindi ba dapat ay nagdiriwang ka ng iyong bagong buhay sa mansyon kasama ang mga taong karapat-dapat sa iyo? Ang tinig na yon ay tila isang kutsilyo na humiwa sa manipis na tabing ng kapayapaan ni Scotland. Nasa gitna sila ng palengke. Ngunit ngayon,
Ang ingay ng mga tao at ang amoy ng isda ay tila huminto, nagbigay daan sa isang tahimik ngunit nakamamatay na paghaharap. Nakatayo si Isabela sa harap nila. Siya ay isang imahe ng karangyaan, damit na tila gawa sa seda, alahas na kumikinang kahit sa gitna ng araw, at isang ngiti na kasing lamig ng yelo na humahawak sa mga isda ni Scotland. Sa tabi niya ay isang matipunong lalaki na tila isang gwardiya. Napatulala si Zandro, ang imahe ng isang babaeng nakasuot ng puting damit at nakatayo sa gitna ng isang marangyang hardin ay biglang sumiklab sa kanyang isipan, kasabay ng isang matinding kirot sa kanyang ulo. Hindi niya matandaan ang mukha, ngunit ang kasuotan at ang pakiramdam ng pagkatangi ay pamilyar. "Sino ka?" tanong ni Zandro. Ang kanyang boses ay nanghihina, tila nababalutan ng kalituhan. Ngumisi si Isabela, isang ngingiting puno ng pagmamay-ari at paghamak. Tumingin siya kay Scotland mula ulo hanggang paa at nagpakawala ng isang mapanghamak na tawa. "Siya? Walang hiya ka, Zandro. Hindi mo ba naaalala ang fiancé mo? Si Isabela. At ito, turo niya kay Scotland. Ito ang babaeng kinuha mo sa eskinita. Akala mo ba hindi ko malalaman ang ginagawa mo sa maruming sulok na ito?" Ang salitang fiancé ay tila isang suntok sa sikmura ni Scotland. Ang kanyang kamay na nakahawak sa gilid ng kanyang sako ay humigpit ng husto. Halos madurog ang hawak niyang tanso. Ang lahat ng pag-aalinlangan niya tungkol sa nakaraan ni Zandro ay biglang naging isang nakakabinging katotohanan. Ang lalaking minahal niya ay hindi Zandro, kundi si Alexander Varga, isang taong may ibang buhay at pangako sa ibang babae. "Zandro, totoo ba yan?" tanong ni Scotland. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Ang luha ay muling nagbabadyang bumaha, ngunit ngayon ay hindi na ito luha ng awa, kundi luha ng pagtataksil. Tumingin si Zandro kay Scotland. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding sakit. Ang imahe ng kanilang payapang gabi sa gitna ng ulan ay naglaban sa kanyang isip, laban sa larawan ni Isabela sa isang marangyang altar. "Scotland, hindi ko siya kilala," mariing sagot ni Zandro, lumapit sa dalaga. "Wala akong maalala tungkol sa kanya. Ang maalala ko lang ay ang pangako ko sa'yo sa gitna ng ulan." Natawa ng malakas si Isabela. "Tingnan mo, Zandro. Kahit anong pilit mo, hindi mo talaga siya matandaan dahil wala siyang lugar sa nakaraan mo. Ang mga kamay mong may lansa ay hindi maaring maging kasama ng isang Varga. Bumalik ka na sa totoong buhay mo o hayaan mong dalhin kita pabalik sa kung saan ka nararapat." Hinawakan ni Isabela ang braso ni Zandro, ngunit marahas itong binitawan ni Zandro. "Huwag mo akong hawakan. Hindi mo ako pag-aari." Sa pagtitig ni Zandro kay Isabela, isang maliit na piraso ng alaala ang sumiklab, isang matinding galit, isang larawan ng isang lalaking nagtutulak sa kanya mula sa isang hagdanan. Mabilis siyang napahawak sa kanyang ulo, sumisigaw sa sakit. "Ah! Ang ulo ko!" Nang makita ni Scotland ang pagdurusa ni Zandro, nalimutan niya ang kanyang sariling sakit. "Zandro, ano ang nangyayari sa'yo?" Habang nakayuko si Zandro, nakita ni Isabela ang pagkakataon. Mabilis siyang lumapit kay Scotland. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mayabang patungo sa isang matinding galit. "Dahil sa'yo, ikaw ang dahilan kung bakit siya nagkakasakit." Sigaw ni Isabela. At bago pa makahabol ng reaksyon si Scotland, isang matinding sampal ang humampas sa pisngi ng dalaga. Ang tunog ng sampal ay tila bumasag sa lahat ng pag-asa ni Scotland. Bumagsak si Scotland sa sahig. Ang kanyang pisngi ay nag-aapoy sa sakit at kahihiyan. Nakita niya ang mga mamimili na nagtatago. Ang mga mata nila ay puno ng awa at takot. Nang maramdaman ni Zandro ang sampal na tinanggap ni Scotland, isang malaking bahagi ng kanyang memorya ang bumalik. Hindi ang pangalan niya,
kundi ang galit. Galit sa kawalang hustisya. Galit sa taong nananakit sa taong mahal niya. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay nagliyab na ngayon hindi lang ng galit, kundi ng matinding determinasyon. Isabela, ang tinig ni Sandro ay hindi na nag-aalangan. Ang pangalan ko ay Alexander. At ikaw, turo niya kay Isabela. Hindi kita kailanman minahal. Ikaw at ang pamilya mo ang nagtangkang pumatay sa akin. Hindi ako babalik sa iyo. Bago pa makasagot si Isabela, isang matinding kirot ang humampas sa likod ng ulo ni Sandro. Ang malaking gwardiya ni Isabela ay mabilis na kumilos. Ang lakas ng paghampas ay sapat upang mapatumba ang isang matibay na puno. Bumagsak si Alexander sa tabi ni Scotland. Ang kanyang ulo ay dumampi sa mga natapong isda. Ang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw, lalo na kung ang katahimikang yon ay nangangahulugang wala ka nang magagawa. Ang unang sensasyon ni Alexander ay ang matinding sakit na umaalimpuyo mula sa kanyang batok. Unti-unting bumalik ang kanyang diwa mula sa isang malalim na hukay ng kadiliman. Ang unang imahe na pumukaw sa kanyang isipan ay hindi ang mamahaling kisame ng kanyang opisina, kundi ang magaspang na kawayan ng higaan at ang nakakainis na amoy ng lansa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang liwanag ay tila nakakasakit sa kanyang paningin. Napansin niyang nasa isang malinis, halos sterile na puting kwarto siya. Ang tunog ng mga makina, isang pamilyar na ritmo na matagal na niyang kinamuhian, ang bumati sa kakanya. Sa kanyang tabi, nakaupo si Isabela. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalala na tila hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Alexander! Salamat sa Diyos at nagising ka na," sabi ni Isabela. Mabilis na hinawakan ang kanyang kamay. Agad na hinugot ni Alexander ang kanyang kamay. Ang alaala ng sampal na natanggap ni Scotland at ang kamaong tumama sa likod ng kanyang ulo ay bumalik ng buo, tulad ng isang baha na sumisira sa mga pader ng kanyang pagkalimot. Naalala niya ang pagtataksil ng kanyang kapatid, ang plano ng pagpatay, at ang pinakamasakit, ang pag-iwan niya kay Scotland na nag-iisa sa sahig ng palengke. "Nasaan ako?" tanong ni Alexander. Ang kanyang boses ay matigas at walang bahid ng emosyon. Ang dating abogado ay bumabalik. "Nasa pribadong ospital tayo. Mabuti na lang at nahanap ka ng mga tauhan ko. Muntik ka nang mamatay," paliwanag ni Isabela, pilit na naglalagay ng lambing sa kanyang tinig. "At nasaan ang kapatid ko?" tanong ni Alexander. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan. Nagkatinginan si Isabela at ang isang matandang babae na nakatayo sa sulok, ang kanyang ina, nakilala rin sa pagiging tusong babae. "Nasa kulungan ng kapatid mo, Alex. Wala siyang nagawa kundi ang tanggapin ang hatol. Pinoprotektahan ka namin." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Alexander. Alam niyang ang lahat ng ito ay isang malaking kasinungalingan. Ang kanyang kapatid ay hindi pa napaparusahan at ang pagpapanggap na ito ay para lamang sa pag-aari. "Sige," sabi ni Alexander. Tumango-tango na, parang sumasang-ayon. "Salamat. Kailangan kong magpahinga." Nang umalis sina Isabela at ang ina nito, nanatili si Alexander sa kama, hindi gumagalaw. Ngunit sa kanyang isip, wala siyang iniisip, kundi si Scotland. Nasaan siya? Ayos lang ba siya? Ang mga imahe ng dalagang may amoy isda, ngunit may gintong puso, ay patuloy na umaalpas sa kanyang alaala. Ang halik nila sa gitna ng ulan ay mas totoo pa kaysa sa mamahaling silid na ito. Hinawakan niya ang kanyang bulsa. Doon pa rin naroroon ang maliit na singsing na yari sa pinagtali-taling lubid, ang munting simbolo ng pag-ibig nila na kinuha niya bago siya inatake. Tinitigan niya ito at sa wakas, naalala niya ang bawat detalye ng mukha ni Scotland, ang kanyang pagiging masipag, ang kanyang sakripisyo.
Scotland, bulong niya. Ang pangalan ay tila isang dasal. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin iiwan. Hindi kita iiwan. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Alexander. Hindi siya aalis hanggat hindi niya natitiyak ang kaligtasan ni Scotland. Hindi pa tapos ang laban. Ang kanyang pagkawala ng alaala ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong makita ang tunay na halaga ng buhay at pag-ibig. At ngayon, handa siyang gamitin ang lahat ng kanyang natitirang lakas at talino upang ipagtanggol ang babaeng nagbigay sa kanya ng panibagong buhay. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang magpanggap na siya ang dating Alexander Varga na walang pakialam upang malaman kung sino pa ang mga kaaway niya at kung gaano kalalim ang mga bitag na inihanda para sa kanya. Ang unang hakbang ay ang pagtakas. Kung ito ang tanging paraan para mailigtas kita sa mundong kinalalagyan ko, tatanggapin ko ang sakit ng paglayo sa iyo kahit pasirain ito ang natitira kong pagkatao. Sa loob ng pribadong silid-ospital, ang hangin ay makapal sa hindi sinasabing katotohanan. Alam ni Alexander na hindi na siya maaring manatili sa tabi ni Scotland. Ang kanyang pagbabalik sa dating pagkatao ay nangangahulugan na ang mga panganib na kaakibat ng pangalan niyang Varga ay dadalhin niya direkta sa tanging taong inalayan niya ng tunay na pag-ibig. Ang maputing pader ng ospital ay tila isang kulungan na pumipigil sa kanya na protektahan ang babaeng nasa labas. Matapos ang 2 araw ng pagpapanggap na mahina, nagkaroon ng pagkakataon si Alexander. Sa tulong ng isang lumang kaibigan sa security, nakalusot siya. Hindi pabalik sa palengke, kundi papunta sa isang discreet na apartment na inilaan niya para sa mga sitwasyong ito. Mula roon, kailangan niyang makita si Scotland sa huling pagkakataon. Nahanap niya si Scotland sa tapat ng kanyang kubo. Nakaupo siya sa hagdanan, hindi nagtitinda, hindi naglilinis, tanging nakatulala lamang sa kawalan. Ang kanyang damit ay ang kupas na damit na isinuot niya noong una niyang dinala si Alexander. Ang singsing na lubid ay nakasuot pa rin sa kanyang daliri, isang tanging patunay ng kanilang mga nakawan na sandali. Lumapit si Alexander, ngunit hindi niya ginamit ang tindig ng isang abogado. Nagsuot siya ng simpleng jacket at sombrero upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Scotland, tawag niya. Napaangat ang tingin ng dalaga. Nang makita niya si Alexander, na mukhang malusog at may sapat na lakas, isang kislap ng pag-asa ang umilaw sa kanyang mga mata. Ngunit mabilis itong nawala nang makita niya ang malamig at malayo niyang ekspresyon. Ito ang ekspresyon ng Alexander Varga, hindi ang ekspresyon ng Zandro na umukit ng pangako sa kanyang puso. Alexander, tugon ni Scotland. Ang kanyang boses ay tuyo. Tumayo siya. Pilit na inilayo ang sarili. Salamat sa Diyos at gumaling ka na. Nabalitaan ko na sa mga tao rito. Siguro ay dapat ka nang bumalik sa buhay mo. Scotland, pakinggan mo ako. Giit ni Alexander, pilit na lumalapit. Hindi ako babalik sa kanila. Ang tunay kong buhay ay kasama ka. Huwag kang magsinungaling. Putol ni Scotland, ang kanyang damdamin ay sumabog. Nakita ko si Isabella. Alam kong siya ang fiancé mo. Sino ako, Alexander? Isang libangan. Isang pasikot-sikot habang nawawala ang alaala mo. Hindi ako ang uri ng babae na naghihintay sa labas ng kulungan o sa labas ng ospital para sa isang taong hindi kabilang sa akin. Ang bawat salita ni Scotland ay tila isang bato na tumatama kay Alexander. Alam niyang kailangan niyang gawin ito. Kailangan niyang itulak papalayo si Scotland upang mailigtas ang kanyang buhay. Tama ka, sabi ni Alexander. Ang kanyang tinig ay matigas. Pilit na itinatago ang sakit. Wala kang kwenta sa mundo ko. Isang palaruan ka lang. Ang damdamin mo, ang pag-aalala mo, wala itong halaga kumpara sa responsibilidad ko. Hindi mo kayang makisabay sa antas ko.
Hindi mo maiintindihan ang buhay na kailangan kong balikan. Tiningnan niya ang singsing na lubid sa daliri ni Scotland. At yan, ang mga bagay na gawa sa basura ay para lang sa mga taong walang ibang mapaglagyan. Isang matinding sampal ng sakit ang naramdaman ni Scotland. Hindi ito pisikal, ngunit mas masakit pa kaysa sa sampal ni Isabela. Ito ang lason na ininom niya sa loob ng 2 linggo. Ang lalaking nangako na hindi siya iiwan sa dilim ay siya mismo ang nagtulak sa kanya pabalik sa kadiliman. At sa pagkakataong ito, dala-dala niya ang sakit ng isang sirang pangako. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing na lubid. Walang pag-aalinlangan, ibinato niya ito sa lupa, sa mismong putik kung saan nila unang pinagsamahan. Sige Alexander, kunin mo ang sinasabi mong katotohanan mo. At huwag kang mag-alala. Hindi na kita guguluhin. Ang babaeng ito, ang tinderang may amoy isda, ay babalik sa pagiging invisible. Ito ang mas gusto ko kaysa mabuhay sa kasinungalingan mo. Tumalikod si Scotland at pumasok sa kanyang kubo. Isinara ang pinto nang hindi na lumingon pa. Bago pa man niya lubusang maisara, narinig niya ang malakas na tunog ng gulong na nagpapailalim sa makina. Lumingon siya sa bintana. Nakita niya si Alexander na nakasakay sa isang mamahaling sasakyan kasama si Isabela. Nang lisanin ni Alexander ang palengke, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa rearview mirror. Hindi niya makita si Scotland, ngunit alam niyang nanonood ito. Ang bawat milya na inilalayo niya sa lugar na yon ay tila humihigop sa kanyang kaluluwa. Ngunit kailangan niyang maging Alexander Varga, ang abogado na hindi matitinag, upang makabalik siya bilang Zandro na tunay na nararapat kay Scotland. Ang kislap ng mga kristal na chandelier ay tila mga nanunuyang mata na nagmamasid sa isang maruming dula ng pagkukunwari. Ngunit sa ilalim ng bawat ngiti, may isang talim na naghihintay na humiwa sa katotohanan. Ang ballroom ng Marangyang Hotel ay punong-puno ng mga taong kabilang sa alta sosyedad. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ginto at pilak, isang mundong malayo sa lansa at putik ng palengke. Nakatayo si Alexander sa gitna ng entablado, nakasuot ng isang mamahaling tuksido na tila isang baluti. Ang kanyang mukha ay matigas, walang kahit anong emosyon na mababakas, habang si Isabela ay nakakapit sa kanyang braso na tila isang reynang nakamit na ang kanyang korona. Ito ang gabi ng kanilang anunsyo ng kasal, ang gabi na inaakala ni Isabela at ng kapatid ni Alexander na si Victor na selyado na ang kanilang tagumpay. Mga kaibigan, mga panauhin, simula ni Isabela, ang kanyang tinig ay puno ng tamis na tila pulot-pukyutan na may kasamang lason. Matapos ang madilim na kabanata ng pagkawala ni Alexander, narito na kami ngayon upang ipagdiwang ang aming pag-iisang dibdib. Ang pag-ibig ang nagbalik sa kanya sa akin. Narinig ni Alexander ang mahinang tunog ng pagbagsak ng isang baso sa malayo, ngunit hindi siya natinag. Kinuha niya ang mikropono mula kay Isabela. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang hatol na papalapit. Tumingin siya sa kanyang kapatid na si Victor, na nakaupo sa harapang mesa na may ngising mapanlinlang. Tama si Isabela. Ang boses ni Alexander ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malamig at kontrolado. Ang pag-ibig ang nagligtas sa akin, ngunit hindi ang pag-ibig na inaakala ninyo. Ang pag-ibig na natagpuan ko sa gitna ng putik sa isang taong tinuring ninyong basura, ang nagmulat sa akin sa katotohanan kung sino ang mga tunay na halimaw sa buhay ko. Biglang natahimik ang buong ballroom. Ang ngisi sa mukha ni Victor ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang maputlang takot. Victor, tawag ni Alexander sa kanyang kapatid. Inakala mo bang ang pagtulak sa akin sa bangin at ang pag-upa sa mga mamamatay tao ay sapat na upang makuha ang kumpanya? Inakala mo bang ang pagbubura sa alaala ko ay magbubura rin sa mga ebidensyang iniwan ko
Bago ang aksidente, sa isang hudyat ni Alexander, ang malaking screen sa likuran niya ay bumukas. Hindi mga larawan ng pagmamahalan nila ni Isabela ang lumitaw, kundi mga dokumento ng ilegal na paglilipat ng pondo, mga recording ng boses ni Victor habang nakikipag-usap sa mga tauhan sa palengke upang tapusin ang buhay ni Alexander, at ang mga video o ng surveillance kung saan nakikipagsabwatan si Isabela. Ang tunog ng mga bulungan ng mga bisita ay tila isang malakas na hangin na humahampas sa mga pader ng hotel. Ang kahihiyan ay nagsimulang bumalot sa pamilya Varga. "Alexander, ano ang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba?" Sigaw ni Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Sinubukan niyang abutin ang braso ni Alexander, ngunit marahas itong iniwas ng lalaki. "Hindi ako nababaliw, Isabela. Ngayon ko lang nakikita ng malinaw ang lahat," sagot ni Alexander. "Ang bawat sampal na ibinigay mo kay Scotland, ang bawat pangungutya ninyo sa mga taong nagligtas sa akin, ngayon ay babalik sa inyo ng 10 ulit. Walang kasal na mangyayari. Ang tanging mangyayari ay ang pagdakip sa inyong dalawa." Sa pintuan ng ballroom, pumasok ang mga awtoridad. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mabibigat na sapatos ay naging hudyat ng pagtatapos ng paghahari ni Victor at Isabela. Sa harap ng lahat ng mga kasapi ng mataas na lipunan, ang magkasabwat ay dinala palabas. Ang kanilang mga sigaw ng pagprotesta ay nalunod sa ingay ng katotohanan. Nang matapos ang gulo, naiwan si Alexander sa gitna ng entablado. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na muling naging malinis, ngunit tila walang buhay. Hinubad niya ang kanyang mamahaling tuxedo jacket at itinapon ito sa sahig. Tila ba itinatapon niya ang huling bakas ng kanyang pagiging isang Varga. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, ang singsing na lubid na pinulot niya sa putik matapos itong itapon ni Scotland. Ito ay marumi, basa, at tila wala ng halaga, ngunit para sa kanya, ito ang tanging kayamanan na natitira. "Sandro!" bulong niya sa kanyang sarili. "Bumalik ka na sa kung saan ka tunay na mahalaga." Lumabas si Alexander sa hotel, hindi sumakay sa kanyang mamahaling sasakyan, kundi nagsimulang maglakad sa gitna ng dilim. Ang bawat hakbang niya ay papalayo sa kislap ng mga bituin ng lungsod at papalapit sa amoy ng lansa at ulan. Ang kanyang puso ay tumitibok na ngayon ng may layunin. Kailangan niyang bumalik sa palengke. Kailangan niyang hanapin ang babaeng tinapon niya sa dilim upang siya mismo ang magdala ng bukang liwayway sa buhay nito. Ang bawat hakbang pabalik sa lugar na minsan mong tinalikuran ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog ng nakaraan. Masakit, nakakahilo, ngunit ito lamang ang tanging daan patungo sa kapayapaan ng iyong kaluluwa. Ang palengke ay nananatiling maingay, magulo, at puno ng lansa. Tila walang nagbago sa loob ng ilang linggong pagkawala ni Alexander. Ang tunog ng mga nag-uumpugang timba at ang sigawan ng mga kargador ay nagsilbing musika ng isang mundong pilit kinalimutan ng mga taong nasa itaas. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Scotland sa kanyang maliit na pwesto. Ang kanyang mga mata ay wala ng kislap. Ang kanyang mga kilos ay tila isang robot na sumusunod lamang sa dikta ng pangangailangan. Ang kanyang mga daliri, na dati ay may suot na singsing na lubid, ay tila laging nakakuyom. Itinatago ang bakas ng isang sugat na hindi kailanman maghihilom. "Hoy, Scotland! Ano? Tapos na ba ang teleserye mo?" Ang boses ni Aling Belen ay muling bumasag sa hangin, kasing pait ng dati. "Sabi ko na sa'yo, ang basurang pinulot mo ay babalik din sa basurahan ng lungsod. Akala mo ba ay gagawin kang prinsesa? Tingnan mo ang sarili mo, amoy isda ka pa rin." Yumuko lamang si Scotland, hinahayaan ang bawat salita na bumaon sa kanyang dibdib. Wala na siyang lakas na lumaban. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang hindi inaasahang tunog ang narinig sa paligid, ang tunog ng pagpoprotesta ng ibang mga tindero.
Tigil-tigilan mo na si Scotland Belen, sigaw ni Mang Kanor, ang kargador, na dati ay tahimik lamang. Mas marangal ang batang iyan, kaysa sayo na walang ginawa, kundi maghasik ng lason. Kung wala kang bibilhing isda, lumayas ka rito. Nagulat si Scotland. Ang mga taong dati ay nanonood lamang sa kanyang pagdurusa, ay ngayon ay nakatayo na bilang kanyang kalasag. Ang init ng pagkakaisa ay tila isang munting apoy na nagbigay ng init sa kanyang nanlalamig na puso. Sa gitna ng tensyon, isang katahimikan ang dahan-dahang lumaganap mula sa dulo ng eskinita. Ang mga tao ay nagsimulang tumabi. Tila ba may isang mahalagang panauhin na dumating. Isang lalaki ang naglalakad patungo sa kanila. Hindi siya nakasuot ng mamahaling tuksido. Hindi siya sakay ng isang itim na sasakyan. Nakasuot siya ng isang kupas na t-shirt, lumang maong, at tsinelas. Ang mga damit na isinuot ni Zandro nung mga gabing nag-aaral sila sa ilalim ng gasera. Nabitawan ni Scotland ang hawak niyang kutsilyo. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa semento ay tila isang hudyat ng paghinto ng kanyang mundo. Ang lalaking nasa harap niya ay si Alexander, ngunit ang mga mata nito ay ang mga mata ni Zandro, puno ng pagsusumamo, puno ng katotohanan. Zandro, bulong ni Scotland, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagitan ng takot at pananabik. Hindi nagsalita ang lalaki. Humakbang siya palapit. Hindi alintana ang putik na tumatalsik sa kanyang binti. Nang makarating siya sa harap ni Scotland, dahan-dahan siyang lumuhod sa maruming semento ng palengke. Ang ingay ng paligid ay tila naglaho. Napalitan ng tunog ng mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Scotland! Ang boses ni Alexander ay paos. Puno ng mga luhang hindi pa bumubuhos. Itinapon ko ang lahat ng kislap ng lungsod dahil na-realize ko na ang tanging liwanag na kailangan ko ay ang liwanag na nagmumula sa iyo. Ang mga salitang binitiwan ko noon ay mga kasinungalingang pumatay sa akin ng paulit-ulit. Dahil ang tanging katotohanan ko ay ikaw. Kinuha niya ang kamay ni Scotland, ang kamay na amoy isda, ang kamay na may mga marka ng hirap. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon. Nang buksan niya ito, isang singsing ang sumilay. Hindi ito isang simpleng alahas. Ito ay isang singsing na ginto na ang disenyo ay hango sa pagkakabuhol ng isang lubid at sa gitna nito ay isang maliit na diamanteng kumikinang na tila isang patak ng ulan sa ilalim ng buwan. Ang lubid na ito ay hindi na mapuputol, Scotland, sabi ni Alexander habang dahan-dahang isinusuot ang singsing sa daliri ng dalaga. Patawarin mo ako kung tinalikuran kita sa dilim. Narito na ako upang dalhin ka sa liwanag na karapat-dapat para sa iyo. Naramdaman ni Scotland ang pag-init ng kanyang mga mata hanggang sa tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang bawat patak ay tila naghuhugas sa sakit ng pagtataksil at sa pait ng pamamaalam. Ngunit sa likod ng ligayang nararamdaman, isang malaking katanungan ang pilit na lumalabas sa kanyang isipan. Hinawakan niya ang mukha ni Alexander. Tinitingnan ang bawat linya nito na tila ba sinisigurado na hindi lamang ito isang panaginip. Sino ka ba talaga? Tanong ni Scotland. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sino ang nasa harap ko ngayon? Ikaw ba si Alexander Varga na makapangyarihang abogado? O ikaw si Zandro na nangakong hindi ako iiwan sa gitna ng ulan? Tumigil ang paghinga ni Alexander. Ang tanong na yon ay tila isang hamon na kailangan niyang sagutin hindi lamang ng salita, kundi ng buong buhay niya. Sa di kalayuan, ang tunog ng sirena ng pulis ay muling narinig, at ang mga anino ng kanyang nakaraan ay tila hindi pa lubusang lumilisan. Ang pag-ibig ay hindi isang pagpili sa pagitan ng dalawang mundo, kundi ang pagbuo ng isang bagong mundo kung saan ang dalawang kaluluwa ay malayang makahinga ng sabay nang walang takot sa bukas. Ang mga salitang yon ni Alexander ay tila isang banayad na ihip ng hangin na nagpatahimik sa ingay ng palengke. Tiningnan niya ng diretso si Scotland,
Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinawakan ang mga kamay ng dalaga na nanginginig pa rin. Ang singsing na ginto na hugis lubid ay kumikinang sa daliri ni Scotland, isang simbolo ng pagkakabuhol ng kanilang mga tadhana na hinding-hindi na makakalas ng kahit anong yaman o hirap. Ako si Alexander, na natutong lumaban para sa katarungan. Scotland, simula niya, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Ngunit ako rin si Zandro, na natutong magmahal sa gitna ng lansa at ulan. Hindi mo kailangang pumili, dahil ang lalaking nasa harap mo ngayon ay binuo ng iyong pag-aalaga. Kung wala ang Zandro na iniligtas mo, ang Alexander na kilala ng mundo ay wala ring silbi. Mananatili akong Zandro mo sa bawat gabi na mag-aaral tayo at sa bawat araw na pagsisilbihan natin ang mga taong narito. Naramdaman ni Scotland ang unti-unting pagtunaw ng huling bakod sa kanyang puso. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang malalim na katiyakan. Hindi na mahalaga ang kanyang nakaraan o ang kanyang posisyon sa lipunan. Ang mahalaga ay ang lalaking ito ay handang lumuhod sa putik para lamang maabot ang kanyang kamay. Isang malakas na palakpakan ang biglang umalingaw-ngaw mula sa mga tindero at kargador sa paligid. Ang mga tao na dati ay nanonood lamang ng kanilang pagdurusa ay ngayon ay nakikihati na sa kanilang kagalakan. Maging si Mang Kanor ay napapunas ng luha sa kanyang maruming t-shirt, habang ang ibang mga bata sa palengke ay nagsimulang magsaboy ng mga talulot ng bulaklak na kinuha mula sa mga basurahan ng mga florist. "Tingnan mo yan, Scotland!" sigaw ni Mang Kanor. Ang prinsesa ng palengke nakahanap na ng kanyang tunay na kabalyero. Sa isang sulok, nakatayo si Aling Belen. Ang kanyang mukha ay tila isang lanta na gulay, puno ng inggit at kahihiyan. Wala na siyang masabi. Ang kanyang tindahan ay unti-unti nang nawawalan ng mga mamimili dahil sa kanyang masamang ugali, habang si Scotland ay unti-unting umaangat. Sa isang huling pagtatangka na maging matapang, tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghakbang sa semento ay tila isang pagkatalo sa gitna ng digmaan ng damdamin. Makalipas ang ilang buwan, ang palengke ay nagkaroon ng isang malaking pagbabago. Sa gitna ng eskinita, isang bagong gusali ang itinayo. Isang munting medical clinic na libre para sa lahat ng mga nagtatrabaho sa palengke at sa kanilang mga pamilya. Sa pintuan nito, nakasulat ang pangalang Magbanua Varga Wellness Center. Si Scotland, na nakasuot na ngayon ng malinis at puting uniforme ng isang nursing student, ay abala sa pag-aasikaso sa isang matandang babae. Ang kanyang mga kamay ay hindi na amoy isda, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling kasing sipag at kasing tapat ng dati. Sa kanyang tabi, nakatayo si Alexander, na ngayon ay nagsisilbing abogado ng komunidad, tumutulong sa mga maliliit na negosyante na hindi na muling mabiktima ng mga mapagsamantalang nagpapautang. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel sa langit, lumabas ang dalawa sa klinik. Ang hangin ay amoy ulan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagdadala ng takot. "Handa ka na ba para sa huling exam mo bukas, Nurse Scotland?" tanong ni Alexander, habang iniaabot ang isang baso ng palamig sa dalaga. Ngumiti si Scotland, isang ngiti na sapat na upang pawiin ang lahat ng pagod ng mundo. "Handa na ako, Attorney Zandro. Basta ba tutulungan mo akong mag-review mamayang gabi sa ilalim ng gasera?" Natawa si Alexander at dahan-dahang inilapit ang kanyang ulo sa ulo ni Scotland. Ang kanilang mga noo ay nagdampi, isang tahimik na sandali ng koneksyon na mas malalim kaysa sa anumang halik. Sa gitna ng ingay ng mga tricycle at ang huling sigaw ng mga nagtitinda ng isda, natagpuan nila ang kanilang paraiso. Ang kanilang pag-ibig ay hindi natapos sa isang marangyang kasal sa lungsod, kundi sa isang panunumpa na ginagawa nila araw-araw sa bawat pagtulong sa kapwa. Ang lansa ng palengke ay naging amoy ng tagumpay.
at ang putik ng nakaraan ay naging matibay na pundasyon ng kanilang hinaharap. Ang dapit hapon sa gilid ng palengke ay hindi na tanda ng pagtatapos ng pag-asa, kundi isang hudyat ng kapayapaang matagal na nilang hinahanap. Ang kulay kahel na langit ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng eskinita. Hinuhugasan ang bawat alaala ng lansa at pait na minsan ay naging tanging kasama ni Scotland sa dilim. Sa harap ng Magbanua Varga Wellness Center, ang mga tao ay dahan-dahang naglalakad. May dalang mga ngiti at pasasalamat na hindi mababayaran ng anumang halaga ng ginto. Nakatayo si Scotland sa balkonahe ng klinika, suot ang kanyang puting uniforme na may nakabordang pangalan. Scotland Magbanua Varga, registered nurse. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng kaliskis at sugat mula sa pagtitinda ng isda, ay malinis na ngayon at puno ng kasanayan sa paggamot. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga guwantes, naroon pa rin ang gintong singsing na hugis lubid, isang paalala na ang kanyang tunay na lakas ay nanggaling sa kanyang pinagmulang hirap. Lumapit sa kanya ang isang matandang babae, nanlalabo ang mga mata at hirap sa paglalakad. Ito ay si Aling Belen. Ang dating mapagmataas at malupit na tindera ay ngayon ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan, matapos mawalan ng kabuhayan dahil sa sariling kasakiman. Sa halip na itaboy o sulyapan ng pangungutya, marahang hinawakan ni Scotland ang braso ng matanda. Inalalayan niya ito, paupo sa silya at personal na kinuha ang presyo ng dugo nito. Salamat, Scotland. Mahinang bulong ni Aling Belen. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa hiya at pagsisisi. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo ni Zandro noon. Masyado akong nabulag ng inggit. Ngumiti si Scotland, isang nangiting walang bahid ng puot. Tapos na yon, Aling Belen. Sa klinikang ito, walang mayaman o mahirap. Lahat ay karapat-dapat na gamutin at mahalin. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, kundi para sa sarili kong katahimikan. Sa di kalayuan, nakita niya si Alexander na papalapit, bitbit ang isang bungkos ng sariwang bulaklak at isang basket ng prutas para sa mga pasyente. Hindi na siya ang malamig na abogadong kinatatakutan sa mga korte ng lungsod. Siya na ngayon ang Attorney Zandro ng masa, ang tagapagtanggol ng mga walang boses. Sa bawat yabag ng kanyang paa, dama ang katiyakan ng isang taong nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Tapos na ba ang huling shift mo, Nurse Lynn? Tanong ni Alexander habang inilalagay ang bulaklak sa florera sa loob ng klinika. Tapos na, Attorney Zandro. Tugon ni Scotland, sabay kapit sa bisig ng asawa. Sabay silang naglakad patungo sa kanilang maliit na bahay, hindi sa isang mansyon sa Forbes Park, kundi sa isang maayos at malinis na tahanan malapit sa palengke. Alam ni Alexander na ang kanyang kapatid na si Victor at ang dating fiancé na si Isabella ay nagdurusa na ngayon sa likod ng rehas, binabayaran ang bawat kasalanang ginawa nila. Ngunit para kay Alexander, ang pinakamalaking tagumpay niya ay hindi ang makitang nakakulong ang kanyang mga kaaway, kundi ang makitang muling nakakangiti si Scotland nang walang takot. Habang sila ay nakaupo sa kanilang hapagkainan, pinagsasaluhan ang simpleng ulam na piniritong isda at mainit na sabaw, nagtama ang kanilang mga paningin. Walang kislap ng diamante ang makakapantay sa kislap ng pag-ibig sa kanilang mga mata. Nahanap na natin ang ating paraiso, Lynn, mahinang sabi ni Alexander habang hinahaplos ang pisngi ng asawa. Hindi ito ibinigay sa atin ng tadhana, Zandro, sagot ni Scotland. Binuo natin ito mula sa mga basag na piraso ng ating buhay. At ito ang paraisong hinding-hindi na mawawasak ng kahit anong bagyo. Sa huling sandali ng gabi, bago tuluyang mamatay ang liwanag ng araw, ang dalawa ay nananatiling magkayakap sa ilalim ng bituin. Ang aral ng kanilang kwento ay malinaw na umalingaw-ngaw sa hangin. Ang tunay na yaman ng tao ay hindi nasusukat sa kislap ng kanyang alahas o sa taas ng kanyang katayuan, kundi sa tibay ng kanyang pusong handang magsakripisyo, magpatawad,
at magmahal ng tapat sa gitna ng anumang lansa ng buhay. Ang bawat sugat ay nagiging tanda ng tagumpay at ang bawat luha ay nagiging binhi ng isang bagong simula.